Magandang gabi po mga kapatid. Ako po si Mean Los Baños, ang Senate Correspondent po ng News 5 Impeachment Trial Day 3 na po tayo. Recap po tayo. Ano ba ang nangyari ngayong hapon na ito diyan sa paglilitis na yan ng impeachment court sa kaso nga po na inihain laban sa Vice Presidente. Sumalang na po para naman po sa cross-examination ang witness na si NBI Senior Agent John Mark Calilong. Sino nga ba si Calilong? To refresh lang po ang ating memory, si Calilong po at ang kanyang team ang nagsagawa ng investigasyon doon sa online press conference ni VP Sara na tinutukoy ng prosekusyon na pinagmulan nung kanyang mga pahayag na di umano ay pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at ni dating Speaker Martin Romualdez. Pero alam nyo mga kapatid, isa sa notable na nangyari ngayong araw na ito dyan sa cross-examination na yan ay yung talagang pagpapaulan ng objection ng prosekusyon. Kung kahapon, depensa yung object ng object ngayong araw na ito. Nako, napakaraming pag-object na ginawa po ng prosecution sa mga presentation at tanong po na isinagawa ng depensa. Una, ang gusto kasi ni Defense Attorney Carlo Narvasa ay yes or no lamang ang isasagot ng witness sa kanya mga tanong. Pumalag agad dyan si House o si Private Prosecutor Amado Ligutan. Ang sabi niya, hindi pwedeng limitahan ang witness sa pagsagot lamang ng yes or no. Kailangan makapagpaliwanag din sila syempre. Pangalawa, ay inusisa naman ng depensa itong affidavit of investigation na ipinasa ng team ni Calilong sa DOJ na naglalaman nga nung kanilang investigasyon doon sa online press conference ni VP Sara. Di umano, dalawa pala yan, dalawang versions. Yung una ay pinabalik dahil tila may kulang daw. At ang kulang na yan ay yung partisipasyon ng sinasabing biktima ng grave threat. At yan ay sila Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Ang tinutukoy ng depensa dyan ay nung tinanong nila si Calilong, pumunta raw ba mismo sa NBI si President Marcos at yung iba pang sinasabing biktima ng grave threat para magreklamo. Ang sagot po ni Calilong dyan ay wala siyang knowledge kung meron bang mismong reklamong inihain ng Pangulo. At ang isa pa dyan ay kung naghain daw ba ng affidavit ang Pangulo, ganoon din si First Lady Liza Marcos at si dating Speaker Romualdez. At ang sagot po dyan ni Calilong ay wala silang inihain na affidavit. So, lumalabas na nag-imbestiga nga sila kahit wala nga reklamo. Bagamat ang tinatanong din ng ibang mga senador dyan, kailangan pa nga bang maghain ng reklamo kung Pangulo na mismo ang binabantaan ang buhay. Samantala, dyan sa particular na cross-examination na yan, nagpalabas din ng bahagi noong 2 oras na video ng online press ko ni VP Sara ang depensa. Ang pinalabas naman nila dyan yung pag-iyak at yung pagreklamo ng Chief of Staff ni VP Sara na si Atty. Zuleika Lopez noong siya ay ililipat mula sa kustodiya ng Kamara papunta sa correctional. Kaya ang tanong naman dyan ng depensa, yan bang harassment na yan at threat sa buhay ni Atty. Zuleika ay inimbestigahan nyo? Ang sabi po ni Calilong ay hindi nila inimbestigahan dahil wala naman daw formal complaint si Atty. Zuleika Lopez. So, ngayong araw na to, natapos na po yung presentasyon at cross-examination po para kay Calilong. Next week na po ulit magpapatuloy kung saan maglalabas naman o pe-present naman po ang prosekusyon ng isa pang testigo sa Article 4 pa rin po. Tungkol pa rin po yan sa grave threat di umano ni Vice President sa Pangulo ng ating bansa. Gayon din, haharap na rin daw si Atty. Zuleika Lopez next week, probably by Tuesday. Yan lamang po ang latest dito sa Senado. Magbabalik po ako para sa update.